Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Norlisa Sugay at shoutout kay Cheska Managaysay. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Hindi naman siguro sila namatay, pero karamihan sa kanila sa sobrang pagod ay nahimatay sila, nawalan ng lakas, at nagliyab. Bakit? Ang isang panig ay ang kanyang sariling kapatid, at ang kabilang panig ay ang buhay ng ibang mga kapatid at ng mga tao sa lungsod. Mula sa isang makatwirang punto ng view, ito ay walang alinlangan na isang madaling multiple choice na tanong. Ngunit ang dahilan kung bakit tao ang mga tao ay dahil kumpara sa iba, ang mga tao ay may damdamin. Ako rin ay lubhang nababagabag, ngunit ngayong handa na ang tatlong hukbo, ang buhay ng hindi mabilang na mga tao ay nakataya din. Lord Luo City, ano ang gusto mong gawin ko? The tunnels were dug by the Ant-Man brothers. In other words, our strongest counterattack was created by them. As a result, namatay sila dahil sa offensive na ginawa nila. It's so ironic. You think I don't feel cold inside? Pwede ba? Tumanggo ng mariin si Luo Jin at tinapik si Han Sanchen sa balikat, kaya, gaya ng sinasabi ng matandang kasabihan, ang pinakamalupit na pamilya ng emperador ay, minsan, hindi dahil walang awa ang emperador, kundi ikaw ang nasa iyong posisyon at iniisip ang iyong mga tungkulin. Natural, sa ganoong paraan hindi tayo masyadong mag-iisip tungkol sa mga damdamin at dapat isaalang-alang ang mas maraming interes ng mga tao. Oo, sinong emperador ang walang awa? Ang ilan sa kanila ay maaaring dahil siya ay masyadong malupit at malamig, ngunit ang ilan sa kanila ay mas walang magawa. Tulad ng kapag nagsimula ang isang tren, mayroon lamang isang kamag-anak sa isang panig, at daan-daang mga estranghero sa kabilang panig, paano mo pipiliin ang? Bawat pagpipilian ay mali, at ang bawat pagpipilian ay pipiliin mo, ngunit kapag ikaw ay may pipiliin. Isang mata sa oras, at maghintay hanggat maaari hanggang sa bumalik ang Ant-Man. Kung hindi ka makapaghintay, kailangan mo pang kumilos ayon sa oras. Ang bagay na ito ay ituturing na aking utos, sabi ni City Lord Luo. Sumulyap ang nasasakupan kay Han Sanchen at nakitang hindi tumanggi si Han Sanchen, kaya sumunod siya ng masunurin. Para sa Panginoon ng Luo City, may ilang bagay na alam niyang eksakto kung paano gawin. Huminga ng mahabang hininga si Han Sanchen at ngumiti ng mahina kay Lord Luo. Sa pagitan ng City Lord Luo, maaari kong mag-alala, at mabigat. Ito ang dahilan kung bakit palihim kitang sinuportahan simula pa lang, bagamat bata ka pa, nakikita ko ang mga pambihirang kakayahan at isang matalino at kalmadong pag-iisip sa iyo. Tumawa si Luo Jin. Sa madaling salita, hindi ko talaga makita ang posibilidad na hindi magtagumpay ang gayong tao. Matanda na ako, hindi na kailangang purihin ang sinuman. Hindi ko ugali na pumupuri kahit kanino kahit matagal na akong nabubuhay. Mayroon akong isang pares ng mga mata at karanasan sa pagtingin sa mga tao. Napabuntong hininga si Han Sanchen, sabi ng mga tao na ma-motivate ka kapag na-pressure ka. Sa totoo lang, minsan ayoko maging ganito, pero, hindi tinutupad ng Diyos ang mga hiling ko, hindi ako natatakot sa mga biro mo. Sa totoo lang, napakasimple lang ng orihinal kong pangarap, iyon ay ang makasama ang aking asawa at mamuhay ng matiwasay, ngunit minsan, para sa mga ordinaryong tao, ang pinakamalayo na kaligayahan, ang pinakamalayo, para sa pinakamalayo na tao, ang pinakamalayo na kaligayahan, ang pinakamalayo, para sa pinakamalayo na kaligayahan na karamdam ng takot ang mga tao. Bagamat sinasabi sa mundong ito na ang mga sumasalungat sa kalooban ng langit ay maaaring magbago ng kanilang buhay, sa katunayan mas maraming tao ang kontento sa status quo, marami rin silang ayaw. Ngunit ang mga pagkakataon ay hindi lilito sa harap ng lahat, o sa madaling salita,
hindi lahat ay maaaring sakupin ang mga ito. Kunin ang pagkakataong iyon na makapagpapaiba sa kanila. Nakangiting sabi ni Luo Jin, pag-isipan mo ito mula sa ibang pananaw, kumukuha ka rin ng mga pagkakataon na maaaring hindi makuha ng iba sa ilang buhay, hindi ba mas maganda ang ganito? Isang mapait na ngiti ang ibinigay ni Han Sanchen. Binabalaan niya ang iba tungkol sa pamamaraang ito na may dalawang mukha, ngunit hindi niya inaasahan na sa oras na ito ngayon, may ibang taong gagamit ng ganitong panlilinlang sa kanya. Tumango si Han Sanchen, tama ka, kaya, walang dapat ireklamo, magsikap ka lang. Ngumiti si Luo Jin, okay, kung ganoon, hindi ko naiistorbahin si Mr. Han, may oras ka pa, mabuti pang pumikit ka at magpahinga bago magsimula ang aksyon. Pagkatapos sabihin iyon, umalis si Luo Jin, at masunareng sinunod ni Han Sanchen ang kanyang payo, piniling ipikit ang kanyang mga mata at magpahinga sandali bago ang huling labanan. Maya-maya, kalahating oras ang dumating sa isang kisap mata. Biglang iminulat ni Han Sanchen ang kanyang mga mata, at alam niyang nagsimula na ang huling counterattack. Aksyon! Mahinang uminom si Han Sanchen, nang may dignidad at kalmado. Oo, matapos matanggap ang utos, ilang subordinate ang agad na umalis upang ipasa ang utos. Tumayo si Han Sanchen sa pader ng lungsod at tahimik na naghintay. Maya-maya ay mabilis ding bumalik ang ilang subordinate. Sa pinuno ng alyansa, handa na ang lahat at naghihintay sa iyong huling utos. Bumalik na ba ang magkapatid na langgam? Hindi gustong itanong ni Han Sanchen ang tanong na ito, ngunit kailangan niyang itanong ito. Takot na takot siyang marinig ang balitang hindi niya gustong marinig, pero, paanong hindi siya magtatanong sa oras na ganito? Ilang mga nasasakupan ang ibinaba ang kanilang mga ulo. Tumango si Han Sanchen, naiintindihan ko. Sa sumunod na segundo, may luha at determinasyon si Han Sanchen sa kanyang mga mata. Ignition! Galit na sigaw ni Han Sanchen. Boom! Sa daanan sa ilalim ng lupa, isang malaking halaga ng langis ang ibinuhos sa pamamagitan ng lagusan. Sa pinagsamang pagsisikap ng ilang mga subordinate, ang fuse sa pasukan ng kuweba ay direktang nag-apoy. Nagsimula ang apoy, sa kahabaan ng daanan, sa tulong ng gasolina, na nasusunog hanggang sa ibaba. Sa loob ng daanan na walang malinaw na nakikita, tanging ang mga bangkay ng langgam ang malinaw na nakikita ng espiritu sa langit, kung gaano kabangas ang firepower sa underground passage. Bagamat ang mga ugat ng puno na pinagdugtong ng mga langgam ay may maraming halumigmig, sa ilalim ng nakatutuwang pagsunog ng apoy, mabilis na sumangga ang tubig at kumalat din ang apoy. Nagliyab ang base ng isang malaking puno, nagliyab ang dalawa, lalong dumami ang ugat ng malaking puno. Gayunpaman, ang malaking dami ng tubig sa puno at ang kapal ng katawan ng puno ay nangangahulugan din na ang apoy ay hindi maaaring masunog kaagad pagkatapos mag-apoy, ito ay magtatagal. Siyempre, pinakamahusay na kailangan ng tulong. Oras na para pumunta tayo. Sa pader ng lungsod, nanlamig ang mukha ni Han Sanchen, at sa sumunod na segundo ay ginalaw niya ang kanyang mga kamay at lumipad patungo sa kampo ng kaaway. Sa base camp, ilang commander ang nakapaligid sa matanda upang suriin ang kanyang katawan. Sa pangkalahatan, bukod sa ilang mga pinsala, ang matanda ay walang anumang malalaking problema. At least medyo speaking, wala siyang supreme poison na hindi masisira na meron ang 3,000 China at South Korea. Elder, anong gamot ang binibente sa Han Sanchen Gourd? Although sabi ng mga subordinate ko, medyo off, pero hinuli ka niya, napaka-importanteng tao mo, pero wala siyang ginawa, just simply give you 12 hours in exchange. Kumunat ang noo ng matanda, ito ay talagang isang bagay na hindi niya inaasahan. Sa totoo lang, naguguluhan din ako kung aling dula ang kinakanta ni Han Sanchen. Kung ito ay sino man, malamang nagagawa sila ng mga normal na bagay. Halimbawa, pinakamahusay na direktang hilingin sa mga matatanda na wakasan ang digmaan. Kung ang trick na ito ay hindi gumana, dapat mong gamitin ang iyong sarili upang mag-antala ng mas matagal na panahon, lalo na kapag alam mong naubos na ang mga kagamitang militar ng iyong panig, at subukang maabot ang punto kung saan ang iyong panig ay naubos hanggang sa punto ng pagbagsak, ito ang gitnang diskarte. At kahit na ito ay isang masamang hakbang, imposible para sa Han Sanchen na walang magawa ng walang kabuluhan kung hindi ito maantala ng matagal. At least, pahirapan ang sarili, bigyan ang sarili ng lason o kung anuman.
Sa madaling salita, kahit ano ay maayos, ngunit ito ay ganap na imposible na hayaan lamang na pahirapan ng kaunti ang iyong sarili at gawin ito. Ang hakbang ni Han Sanchen ay hindi lamang hindi maintindihan sa kanya ngayon, kundi pati na rin sa lahat ng naruroon. May backup plan ba si Han Sanchen? Kung iisipin, tila ito lang ang posibilidad, si Han Sanchen lang mismo ang may paraan para manalo, kaya hindi siya mag-aalala kung gaano siya kahalaga bilang bargaining chip. Gayunpaman, ano ang magagawa niya? Nga pala, Elder, actually, I have always have a question I want to ask you since you came back, but I never had a good chance. Now that you have taken the initiative to mention this, I think I really need to ask it, already, sabi ni Tianlo. Tumingin ang matanda kay Tianlo, kung may tanong ka, magtanong ka lang. Sinulyapan ni Tianlo ang lahat, bagamat hindi na problema sa kanila ang problemang ito, kung tutuusin, ganap na silang naghanda ng maaga. Ngunit dahil tinanong ito ng matanda, natural na may gustong sabihin si Tianlo. Nabalitaan ko mula sa balita na nahuli ka ni Han Sanchen dito, parang gusto niyang makuha ang sobrang lamig na paraan mula sa iyo, at pagkatapos ay gamitin ang pamamaraang ito laban sa amin. Sobrang lamig. Kumunat ang noo ng matanda. Oo, malamig ang gabi dito, gayunpaman, huwag kang mag-alala, matanda, pagkatapos malaman ang balita, naghanda na kami ng maaga, at lahat ay nakasuot na ngayon ng tela mula sa mga sikat na tindahan. Han Sanchen has never mentioned any extreme cold methods to me, saan galing ang balita mo? Biglang naramdaman ng matanda na may mali. Hindi ba ganito? Nagulat si Tianlo, bumalik sa matanda, ang balitang ito ay galing kay Huya, at ilang mga puno ang pinutol para panggatong malapit sa amin, lahat ay nakakita nito ng sarili mong mga mata. Tumanggo ang lahat, sa pagkakataong ito, napakunot ang noo ng matanda. Anong ginagawa ni Han Sanchen? Ang sigurado ay hindi pa siya tinanong ni Han Sanchen tungkol sa matinding lamig na pamamaraan, tsaka, kahit pilitin niya ang sarili na sabihin sa kanya ang extreme cold method, imposibleng magamit ito ni Han Sanchen dahil sa restrictions. Tsaka, pag-atres, paano kung sobrang lamig ng Han Sanchen? Using your own moves to kill yourself, hindi ba katawa-tawa? Elder, the more I talk about this, the more confused I become. Bakit pakiramdam ko isa akong tao sa laro, pero hindi bahagi ng laro ang ginawa ko? Nagdududang tanong ni Tianwen. Hindi rin moari ng matanda, kahit anong gustong gawin ni Han Sanchen, wala siyang dapat ikatakot, kailangan lang nating gawin ang sarili natin. Oo, nang matapos magsalita ang matanda, nagmamadaling tumakbo ang isang subordinate papasok. Magsumbong kayo sa mga matatanda, may sitwasyon. Pagkarinig nito ay agad na tumayo ang lahat. Medyo kinakabahan ang mukha ng lahat, pinag-uusapan na nila kung ano ang gustong gawin ni Han Sanchen, ngunit nang bigla nilang marinig na. Darating na ang Kaw-Kaw, paano sila nakakaramdam ng ginhawa? Anong nangyayari? Nagmamadaling tanong ng matanda. Back to the elders, biglang lumipad si Han Sanchen papunta sa amin. Nagulat ulit ang lahat at napalingon, lahat sila ay kinilabutan. Hell no way, right? Isn't it the time he requested? Why did he took the initiative to find US? Ilang tropa ang dinala niya. Imposibleng sabihin na hindi siya kinakabahan, bagamat may ilang diskarte sa pagpapabagsak sa nakatatanda noon, sapat pa rin ang kakayahan ni Han Sanchen na manindigan sa gitna ng libu-libong tropa para mataranta ang sinuman. Basta, siya lang ba? Hindi napigil ang tumaas ang boses ng matanda. Oo, siya lang. Ilang tao na naman ang tumitingin sa akin at nakatingin ako sayo. Nakakapagtaka na hindi umalis si Han Sanchen sa regular na oras, kaya mag-isa na lang siyang tumawag dito. What the hell, anong gustong gawin ni Han Sanchen? Hindi naman niya tayo sinusubukang patayin mag-isa sa base camp natin, di ba? Hindi kaya pagkatapos niyang mahuli ang matanda, gusto niyang ipagpatuloy ang pakikipagkalakalan sa atin ng 12 oras. Halika ng ilang beses pa, matagal na itong naantala. Nang marinig ito ng matanda, sumikip ang kanyang puso. Ang mahuli ay isang maliit na bagay, ngunit ang pag-score ng 2 beses ay isang malaking bagay. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang elder, at siya rin ang commander-in-chief ng 1,000,000 malakas na hukbo. Kung may gumawa nito, minsan masasabing aksidente, pero ang 2 beses ay puro kahihiyan. Damn it,
This damn Han Sanchen is so arrogant, he dares to come to our base camp alone, good job. I won't believe him if I don't kill him this time. Tipunin agad ang tropa para makita kung ano ang gustong gawin ni Han Sanchen. Ang grupo ng mga tao ay parehong galit, at kasabay nito ay medyo nag-aalala pa rin sila, maaari lamang silang umasa sa pamamaraang ito upang palakasin ang kanilang momentum. Mga kapatid, ang mga matatanda ay dapat na protektahan ng mabuti, utos ni Tianlo. Ilang tao ang tumango at sinamahan ang mga matatanda palabas ng kampo. Sa sandaling ito, tumunog ang mga nagtitipon na tambol sa departamento. Ilang sandali lang, nagtipon ang hukbo, at ang mga matatanda at iba pa ay mabilis na naghanda ng mga hakbang. Sa kabilang banda, nag-iisang lumipad si Han Sanchen sa base camp sa oras na ito. Ang distansya sa pagitan ng dalawang panig ay halos 100 metro lamang, ito ay hindi isang ligtas na distansya, ngunit hindi ito masasabing isang mapanganib na sitwasyon, tsaka, para hindi mangyari ang sitwasyon noong nakaraan, ang mga tao sa likod ng nakatatanda sa pagkakataong ito ay pawang mga elite. Kapag umatake si Han Sanchen, gagawa agad ng paraan ang mga elite para umatras ang mga matatanda, at kasabay nito, mabilis nilang palibutan si Han Sanchen mula sa magkabilang pakpak. Han Sanchen, anong ibig mong sabihin? Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Han Sanchen na medyo nalilito. Hindi pa panahon ng digmaan, pero mag-isa kang pumunta sa kampo namin, bakit ka nagpapakatanga sa amin dito? Tama na, Han Sanchen, anong gusto mong gawin? Nagtakda ka na ng oras, babalik ka ba sa sinabi mo? Isang grupo ng mga tao ang nagsalita ng mabangis at galit na inatake si Han Sanchen. Kung gusto kitang atakihin, gaya nga ng sinabi mo, pupunta ba ako mag-isa? Diyos ba ang tingin ko sa sarili ko, o tanga ang tingin ko sa'yo? Sabi ni Han Sanchen na may kasamang ngiti. Kung hindi mo kami inaatake, bakit ka nandito? Parang wala pa sa level ang relasyon natin na makakausap natin ang isa't isa, diba? Nandito ako para bigyan ka. Nakangiting sabi ni Han Sanchen. Send something. Anong maibibigay mo sa amin? Naiinis na tanong ni Tianlo. Para maprotektahan ang mga matatanda, sinadya ni Tianlo na lumakad sa unahan. Anyway, siya rin ang acting commander-in-chief sa oras na ito. Kapag nagtanong ang mga tagalabas, malamang na sabihin nilang hindi pa niya naibalik ang kanyang kapangyarihan sa ngayon. Padalhan ka ng magandang bagay. Itinaas ni Han Sanchen ang kanyang ulo at tumingin sa langit. Kung tama ang hula ko, dapat mayroong isang taksil dito, at sasabihin ko sa iyo na gagamit ako ng matinding lamig sa pakikitungo sa iyo. Humph, hindi ko alam, sinagot ni Tianlo ang mga salita ni Han Sanchen, hindi mo makontrol ang iyong mga tao, kaya bakit ka naririto upang tanungin kami? Han Sanchen smiled, I can know kahit hindi mo sabihin, Kuya must have told you. Total ang patrol team naman ang direktang pinamumunuan niya, but it doesn't matter. I don't plan to use this trick again now anyway. Panipi, pinigilan ni Tianlo ang kanyang pagkabalisa at nagkunwaring normal, talaga. Anong galaw ang gusto mong gamitin? Dapat nag-iingat ka ng maaga, kaya kung tama ang hula ko, dapat medyo makapal na damit ang suot mo ngayon, o sa madaling salita, dapat ay nakasuot ka ng mga damit na tela mula sa mga sikat na tindahan. Han Sanchen, so what? May hindi kilalang premonition si Tianlo. Haha, painitin kita at painitin kita, sa madaling salita, gusto kong magsindi ng apoy para sa iyo, malamig na sabi ni Han Sanchen. Haha, magsindi ng apoy. Akala ni Tianlo ay may magandang pakulo siya, ngunit ito pala ay apoy lang pala. Han Sanchen, gusto mo pala kaming atakihin ng apoy. Narinig ng elder ang intensyon at sa wakas ay nakaramdam siya ng kagaanan, umabant siya sa harap at eksaktong utos ni Sanchen, sakto namang. Tumayo si Han Nais, utos ng iba, malamig, dahil lang nakita mo ang mga punong ito. Kaya gusto mong magtayo ng fire camp para sa amin. Tumanggo si Han Sanchen, matanda ka naman, at talagang mas mabilis ang utak mo kaysa sa iba, sa sandaling sinabi ko ito, naintindihan mo kaagad, hinahangaan kita. Han Sanchen, nagbibiro ka ba? Gusto mo bang sunugin ang kagubatan na ito? Hindi ka ba nag-iisip ng mabuti? Tingnan mo ang distansya ng mga punong ito, tingnan mo ang lupa sa ilalim ng mga punong ito, wala naman, ano ang ginagamit mo sa pagsisindi ng apoy? Panipi, iyon nga,
Kung iisipin mo ang sitwasyong ito, kahit tatokan mo ito ng apoy, maaring ito ay magliyab, ngunit ito ay isang pantasya lamang na isipin na ito ay kakalat. Han Sanchen, pinapatawa mo ba kami? O sinisiraan mo ang kakulangan namin sa katalinuhan? Ikanaway ni Han Sanchen ang kanyang kamay, hindi ko kailanman naisip ang ganito, at lahat ng sinasabi ko sa iyo ay totoo, para sa akin, ito ay ang pag-atake sa iyo ng apoy. Nagkatinginan ang ilang tao, halatang hindi makapaniwala sa sinabi ni Han Sanchen. Haha, hindi nagalit si Han Sanchen, ngunit nagtanong, pagkatapos nating mag-chat ng ilang sandali, hindi mo ba napansin na ang lupa ay tila mas mainit kaysa karaniwan? Dahil lahat ay may suot na sapatos, ang pakiramdam ng lupa ay hindi masyadong maganda, at ang hangin sa kagubatan ay palaging medyo mahalumigmig at malamig, kaya halos imposible na maramdaman ang anumang banayad na pagbabago ng temperatura sa lupa. Pagkatapos marinig ito ng lahat sila ay ibinaba ang kanilang mga ulo at naramdaman kung ano ang kakaiba sa lupa. Gayunpaman, nakakalungkot ang pakiramdam ng karamihan na ito ay hindi naiiba sa karaniwan. Kaunting bilang lamang ng mga tao, pagkatapos ng sinabi ni Han Sanchen, ay talagang naramdaman na ang temperatura ng lupa ngayon ay tila medyo mataas, at ang lupa ay medyo tuyo. Gayunpaman, ang pagbabagong ito ay napakalinaw na hindi matukoy ng mga tao kung ito ay totoo o isang pagkakaiba na dulot ng mga psikolohikal na epekto. Nandito ako para sindihan ang huling apoy para sa iyo. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!